Hello everyone, welcome to your nursing pharmacology class, and we're now down to the fourth topic pagdating sa mga gamot na ginagamit for cardiovascular system. We will discuss the antiarrhythmic medications. Our learning objectives: number one, describe the cardiac action potential and its phases to explain the changes made by each class of antiarrhythmic agents. Second, discuss the use of antiarrhythmic agents across the lifespan. Third, describe the therapeutic actions, indications, pharmacokinetics, contraindications, and cautions, most common adverse effects, and important drug-drug interactions associated with your antiarrhythmic medications. Number four, compare and contrast the prototype antiarrhythmic medications with other classes of antiarrhythmics and outline the nursing considerations, including important health teaching for patients receiving antiarrhythmic agents. Isa sa mga konsepto pagdating sa cardiovascular system ang tinatawag nating cardiac conducting system. It refers to the continuous rhythmic cardiac contractions controlled by the heart. Ibig sabihin, ito ang sistema sa loob ng ating puso na binubuo ng mga special cells at fibers na nagdadala ng tinatawag na electrical impulse para magbigay ng rhythm at magpatuloy ang pagtibok ng ating puso. The brain does not stimulate the heart to beat. Ibig sabihin, hindi direktang nanggagaling sa ating utak ang nag-i-stimulate kung papaano pagbobomba or papaano titibok ang puso. Kung hindi, nagmumula ang pag-stimulate dito sa mismong tinatawag nating cardiac conducting system. Mayroong iba't ibang bahagi ang cardiac conducting system. May tinatawag tayong sinoatrial node, atrioventricular node, bundle of His, at Purkinje fibers. Ang sinoatrial node ang siyang tinatawag na pacemaker ng puso. Gumagawa ito ng signal na tumatakbo from 60 to 100 times per minute. Patuloy siyang gumagawa ng sarili niyang electrical impulse or action potential. Kaya ito rin yung tinatawag nating normal pacemaker of the heart. Pagdating sa AV node or yung atrioventricular node, dito naman nagkakaroon o siya naman ang nagpapabagal ng electrical impulse para magkaroon ng sapat na oras bago mag-contract ang atrium at magpuno ng dugo ang ventricles. So it slows the impulse and allows the delay needed for atrial contraction and ventricular filling. Pagdating naman sa bundle of His, ito naman ang nagsasend ng impulse from the atria going to the ventricles. The Purkinje fibers, on the other hand, are the fine network of conducting fibers na siyang nagdadala ng impulse to the ventricular cells, left side and right side, na siyang nag-i-stimulate ng contraction ng ventricles. May tinatawag din tayong mga terminologies related to cardiac conducting system, which are conductivity and automaticity. What's the difference of the two? Pag sinabing conductivity, ito yung kakayahan o yung kapasidad ng mga special cells sa puso natin na maghatid or magdala ng electrical impulse mula sa isang cell papunta sa isa pang cell or from one cell to another cell. It's the sinoatrial node or doon sa nabanggit natin kanina, SA node, siyang nagkakandak ng impulse spontaneously and transmitted all the electrical impulse to the entire cardiac conduction system natin. Oxygen and nutrients, these are very important biochemicals na kung saan it help and allow the heart to continuous rhythmic contractions on its own. Ang mabilis at organized na conduction ang nagpapahintulot sa iba't ibang bahagi ng puso na mag-contract ng sunod-sunod para sa effective na cardiac output.
Yung automaticity naman, ito naman yung nagsasabi ng action potential sa mga cardiac muscle cells natin. Ibig sabihin, ito yung kapasidad ng heart na gumawa ng electrical impulse at magsimula ng contraction. Ito yung dahilan kung bakit kaya ng puso ang continuous rhythmic contraction. Ito rin yung reason kung bakit tinatawag na myogenic ang puso. Ang ibig sabihin ng myogenic, nagmumula sa muscle niya ang kanyang pag-contract o yung kanyang pagtibok. Merong dalawang bahagi ang action potential or dalawang importanteng phases, yung tinatawag na depolarization at repolarization. Pag sinabing depolarization, ito yung mabilis na pagbabago within the membrane potential na siyang nag-uumpisa ng tinatawag nating contraction, which is the opposite kapag sinabi naman nating repolarization, na ito naman yung phase na siyang nagkakaroon ng pagbalik sa membrane potential at ang state na nararanasan ng heart natin is at resting state or nagpapahinga pagkatapos ng depolarization para ma-prepare yung mga cells natin for the next electrical impulse. May iba't ibang phases ng action potential ang cardiac muscle cells natin. Mula phase 0, then phase 1, phase 2, phase 3, and then yung phase 4. Phase 0, ito yung tinatawag nating depolarization phase. This is the point of stimulation. Sodium gates open as the sodium rushes into the cell. Ibig sabihin, dito nagsisimula ang spark o yung signal para mag-contract na ang muscle. So tatandaan, at phase 0, the sodium rushes into the cell. Pagpasok ng sodium sa cell. Ang phase 1 ang nagpapaliwanag ng slight repolarization. Maiksi ang period na ito. Fast sodium ion channels close and there is a decreased permeability of sodium. All potassium ions begin to leave the cell. Ibig sabihin, pagdating sa phase 1, sandaling pahinga pagkatapos ng spark na kung saan sasarado na ang sodium channels natin, siya namang labas or pag-alis ng potassium sa loob ng cell. Phase 2 or tinatawag na plateau stage, ito naman, it explains cell membrane becomes less permeable to potassium. Calcium slowly enters the cell. Potassium efflux very slow. Sa stage na to, nagpapatagal sa contraction, kaya may sapat na oras ang puso na mag-pump ng dugo. Basta pakatatandaan, pagdating sa phase 2, calcium enters slowly. Ang phase 3 naman natin, there is what we call a rapid repolarization. Mabilis na bumabalik sa resting state ang nararanasan ng ating heart na kung saan potassium moves out. And the last phase, the sodium-potassium pump, ito naman paghahanda para sa susunod na contraction or pagtibok. Cell is at resting membrane potential, then the sodium out of the cell in exchange of potassium. Action potential of the cardiac muscle cells, sabi nga natin kanina, as a node, impulse is around 60 to 100 times per minute. Pagdating naman sa AV node, na kung saan nagpapasa ng signal mula sa atria papuntang ventricles is about 40 to 50 times per minute. For the complex ventricular muscle cells, it's 10 to 20 times per minute. Ang hemodynamics, ito naman ang pinag-uusapan pagdating sa forces ng paggalaw or pag-move ng blood throughout the cardiovascular system. Yung tinatawag na nating cardiac cycle. It's the effective pumping of blood, which is a coordinated contraction of atrial and ventricular muscle. Atrial stimulation, it is followed by your total atrial contraction. Ang ventricular stimulation naman, it is followed by your total ventricular contraction. Dysrhythmia is a condition na kung saan it refers to the disruption in impulse formation and in the conduction of impulse through the myocardium.
Ang arrhythmia naman, ito ang nagpapaliwanag ng irregular heartbeat. Ibig sabihin, ang arrhythmia ay anumang abnormal or hindi regular na pagtibok or pagkontract ng puso. Ibig sabihin, hindi tama ang rhythm. Maaaring masyadong mabilis ang rhythm, kung tawagin natin tachycardia, o masyadong mabagal ang rhythm, or masyadong mabagal ang pagtibok ng puso, kung tawagin natin bradycardia. O kaya naman, maaaring magulo ang heartbeat, kaya may tinatawag tayong fibrillation. Madalas ang sinusunod natin na normal heart rate is the 60 to 100 beats per minute. Ang arrhythmia ay hindi agad heart attack, pero maaaring mauwi ito sa heart attack kapag hindi natin naagapan or hindi natin nabigyan agad ng pansin. Ang mga gamot dito ay tinatawag na anti-arrhythmic drugs na tumutulong para mapanumbalik yung normal na rhythm ng ating puso. May mga iba't iba tayong klase ng arrhythmia. So, laging tatandaan kapag nagbabago ang rate ng arrhythmia natin, kapag masyadong mabilis, ang tawag natin tachycardia. Usually, tachycardia ang tinatawag natin kapag ang heart rate ng isang individual ay sumasampa higit pa sa 100 beats per minute. Bradycardia naman kapag ang heart rate ng isang individual ay masyadong bumabagal or mas mababa pa sa 60 beats per minute. Maraming iba't ibang klase ng uri ng arrhythmia. Meron tayong tinatawag na premature atrial contraction. Ibig sabihin, ito yung mga early contraction na nangyayari within the atria, and this stimulates atrial response. Ibig sabihin, nagkakaroon ng maagang contraction or maaga yung depolarization na nangyayari sa atrium or sa atria natin. Pag sinabi naman PVC or premature ventricular contraction, ito naman, maaga ang contraction pagdating sa ventricles. Ibig sabihin, nagkakaroon ng mas maagang stimulation sa mga specialized cells natin na nandoon sa right and left side or right and left ventricles ng ating puso. Meron din tayong tinatawag na atrial flutter or atrial fibrillation. Ibig sabihin, sobrang bilis or magulo ang contraction sa atria. Pagdating naman sa ventricular fibrillation or yung maririnig nating tinatawag na V-fib, ito naman yung magulo or hindi coordinated na contraction ng ventricles. Kapag sinabing V-fib or ventricular fibrillation, ito ay kinukonsider na isang klase o isang uri na ng emergency. Heart block naman, ito yung naantala o naputol ang impulse sa conduction pathway natin. So, merong disruption in the cardiac conducting system. Laging pakatatandaan, kapag naririnig ang ventricular fibrillation, ito ay life-threatening. Kinakailangan agad maibalik sa normal rhythm ang heart natin, at para mangyari yon, ginagamitan na natin ng gamot o kaya naman may mga instances, kinakailangan ng gamitan ng tinatawag na defibrillator. The image show us kung ano yung mga iba't ibang pathological electrocardiograms na kung saan ito yung nagpapakita yung mga nabanggit natin ng mga iba't ibang klase ng arrhythmia. So ganito yung mga nagiging itsura in every ECG reading sa mga pasyente na nakakaranas ng atrial flutter, ventricular fibrillation, atrial fibrillation, even a heart block, na kung saan maikukumpara natin dun sa tinatawag na sinus rhythm or yung normal na ECG reading ng isang pasyente. So, para maibalik natin sa normal rhythm ang puso, ginagamitan natin ng gamot. Ang tawag natin is your anti-arrhythmic drugs, or ito yung isa sa mga management na ginagawa natin to help our patients. Ang mga anti-arrhythmic medications natin, ang mga gamot na siyang nagko-control ng electrical activity ng puso. Mayroon tayong iba't ibang drug classification pagdating sa mga anti-arrhythmic agents natin. Iba-iba ang target nilang phase ng cardiac action potential. So we have medication starting from class 0, ito nire-represent ni ivabradine, na kung
saan ginagamit ito as a treatment for heart failure. Ivabradine is used to reduce left ventricular ejection fraction. Class 1 naman, ito ang madalas ginagamit na gamot natin is quinidine and lidocaine na kung saan these are identified as our sodium channel blockers. They block all the sodium channels in the cell membrane during an action potential. So pinipigilan yung pagpasok ng sodium kaya bumabagal ang depolarization. Usually, your class 1 are used as local anesthetic and membrane stabilizing agents. Ang class 1 din ay ginagamit for tachycardia. So, yun yung mas preferable condition na kung saan mas nagiging advantageous yung quinidine and lidocaine natin. Pero your class 1 drugs are indicated for ventricular arrhythmia. Ito yung sinasabi nga natin kanina pa na mga life-threatening arrhythmias. Symptomatic paroxysmal atrial arrhythmia such as your atrial fibrillation and atrial flutter. Yun ang sobrang bilis or yung magulong contraction ng atria. Pagdating sa pharmacokinetics, class 1 drugs, lidocaine, quinidine, they are widely distributed after injections. Rapid absorption in the gastrointestinal tract is also noticed. There is also an extensive hepatic metabolism, and these medications can also be excreted in the urine. Quinidine and lidocaine can be administered like your quinidine, pwedeng ibigay oral preparation, pero pwede din parenteral forms or parenteral administration, intravenous, intramuscular. And quinidine are only given for adults only. Take note of that. Lidocaine naman, intramuscular, intravenous form, and it can also be administered bolus injection kung emergency. Yung iba, ginagamit din sa lidocaine as a local anesthetic, topical administration. Now, other class 1 drugs natin like mexiletine, oral preparation ito at ibinibigay again for adults only. For the flecainide and propafenone, oral forms din ang mga gamot na to. Patients without any structural heart disease ang recommended na makatanggap ng grupo ng gamot na to. Flecainide and propafenone. Contraindicated ang class 1 drug classifications natin sa mga kaso ng allergy, may mga bradycardia or heart block, heart failure, hypotension or shock, electrolyte disturbance, renal and hepatic dysfunction, pregnancy and lactation. Watch out for the 3 adverse effects natin, any cardiovascular effect, central nervous system effects, and any gastrointestinal symptoms. That includes your nausea, vomiting, diarrhea, and constipation. Pagdating naman sa Class 2 drug classification, ito ang grupo ng gamot kung tawagin natin your beta blockers. Mga gamot madalas ginagamit dito are your metoprolol, your propranolol, esmolol, but under the Class 2 drug classification, digoxin is also included. But the Class 2 drug classification natin, these are mostly binablock ang effect ng epinephrine or ng norepinephrine sa ating puso na magiging reason kung bakit bumabagal yung heart rate. So, mas ginagamit natin itong gamot na to kasi it decreases the heart rate, it decreases the cardiac excitability, and yung cardiac output. Pinapabagal yung conduction sa atrioventricular node and binababa yung pag-release ng renin which is part of the renin-angiotensin-aldosterone system. So, nag-i-stable or nag-i-stabilize yung excitable cardiac tissues natin, leading to results ng pagbagsak ng blood pressure, pagbagsak ng heart workload. So, indicated ang mga beta blockers natin. So, rapid atrial fibrillation, mga atrial flutter, supraventricular tachycardia, hypertension, angina, even your premature ventricular contractions and your ventricular tachycardia or yung VTAC na tinatawag natin.
For the pharmacokinetics, may mga iba't ibang pharmacokinetics for certain different beta blockers. Si acebutolol natin, ito yung klase ng beta blocker oral form. Ibig sabihin, pinapainom sa pasyente. So it follows the dumadaan sa ating gastrointestinal tract. Esmolol naman, binibigay natin to sa mga pasyente intravenous form. For the propranolol, laging pakatatandaan, ang propranolol, isa sa mga first generation beta blocker natin na kung saan it blocks all your beta receptors. Kaya isang pakiingatan natin is yung pag-block kay beta 2. Ibig sabihin, pag beta 2, baga ang pinag-uusapan natin. Ang nagiging resulta or maaaring maging resulta is yung tinatawag na bronchoconstriction o pagsikip ng daanan ng hangin. Kaya pakatatandaan, as we perform assessment in our patients, check if there are other cases related to respiratory system na makikita sa pasyente natin. So we have to watch out as we give propranolol because of the bronchoconstriction effect. But for the propranolol, pwede itong i-administer sa pasyente oral forms o kaya naman intravenous preparation. So for the propranolol, another important concept, food increases the bioavailability. Adenosine naman, it could be given IV push. Continuous telemetry monitoring is needed. Extreme or short ang half-life ng adenosine natin. Pagdating kay digoxin, banggit na natin ito na ang cardiac glycoside natin ay maaaring ibigay or maaaring ipainom sa pasyente, oral preparation, or intravenous preparation or intravenous forms. Contraindicated ang mga beta blockers natin. Number 1, sinus bradycardia, AV block, cardiogenic shock, nabanggit na nga natin, respiratory depression, asthma, chronic obstructive pulmonary disease patients na kung saan iniiwasan nga natin yung gamot na beta blocker, propranolol, kasi nga it blocks the beta 2. Diabetes and thyroid dysfunction, pregnancy and lactation, renal and hepatic dysfunction. Pagdating naman sa adenosine, contraindicated ang pagbibigay ng adenosine sa mga pasyente na may sakit, yung may mga second degree or third degree AV block, sinus node disease, and even hypersensitivity. Adverse effects na binabantayan for beta blockers, of course, the CNS effects. Sa cardiovascular symptoms, gastrointestinal problems, any concerns pagdating sa respiratory system, may nakikitaan din tayong loss of libido, decreased exercise tolerance, and pagbabago sa blood glucose level ng pasyente. Pagdating sa adenosine, may mga tinatawag tayong short-term side effects. So, obserbahan or tignan kapag may mga reported flushing, headache, or hirap sa paghinga sa ating pasyente. Importante din sa mga nurses na alam natin yung drug-drug interaction kapag nagbibigay tayo ng beta blocker. So, isa sa mga grupo ng gamot na babantayan natin is the verapamil and diltiazem kasi maaaring ipataas or pataasin yung risk ng cardiovascular effects ng beta blockers natin. Mga anti-diabetic medications kasi it will risk yung masking ng hypoglycemic effect. And yung methylxanthines natin, these are your theophylline and caffeine, mga gamot natin for the respiratory system kasi it may block the adenosine receptors and decrease the therapeutic effects. Now, let's move on to the class 3 drug classification. Ito ang importanteng gamot na pakatatandaan ninyo, ginagamit for emergency case, amiodarone. Amiodarone ang isa sa mga class 3 drug classification at ang ginagawa ng ating amiodarone, it blocks your potassium channels and it slow down yung outward movement ng potassium
pagdating sa phase 3 ng action potential. So, ibig sabihin may prolonging o ibig sabihin humahaba yung refractory period. Pag sinabing refractory period, ito yung paghinga ng specialized cells sa ating puso. Indicated ang amiodarone lalo na sa mga emergency department or emergency areas, mga tinatakbo ang pasyente, ang kondisyon, ventricular arrhythmia. Di ba, nabanggit nga natin, pag sinabing ventricular arrhythmia, it's life-threatening. Magulo ang contraction ng puso. Kailangang maibalik sa normal. Ginagamit din ng amiodarone for the maintenance of the sinus rhythm in patients with symptomatic atrial fibrillation or atrial flutter. So, ang magulo is yung contraction pagdating sa atria. Atria naman ang pinag-uusapan natin. Ang amiodarone ay pwedeng ibigay oral preparation or intravenous, lalo na kung emergency ito, intravenous talaga tayo. But other class 3 drug classification natin, isa din sa ginagamit is yung tinatawag nating sotalol and dronedarone at saka dofetilide na kung saan oral preparation naman itong mga to. But watch out, take note, important information pagdating kay sotalol. Ang sotalol, it decreases absorption kapag nasasabayan ng pagkain. Okay, so it decreases absorption with food. So basically, kung magbibigay ka ng sotalol, dapat empty stomach. Well absorbed after oral administration ang mga class 3 drug classification natin, immediately available kapag ginamit natin intravenous administration. This will be widely distributed, metabolized in the liver, and excreted in the urine. So pagdating sa class 3 drug classification, contraindicated sa mga kondisyon kagaya ng mga presence of an AV block, shock, hypotension, respiratory distress, thyroid and pulmonary diseases. Expected or yung mga binabantayan naman nating adverse effects will be the gastrointestinal distress, bradycardia, AV block, QT prolongation, hepatic toxicity, lung fibrosis, and cardiac arrhythmia. Pagdating naman sa drug-drug interactions, amiodarone, it react with digoxin and quinidine na kung saan it increases the risk for serious toxic effects. Antihistamines and phenothiazines naman, or yung mga tinatawag nating tricyclic antidepressants, it increases the risk of the proarrhythmia. Pagdating naman sa ketoconazole, cimetidine, verapamil, it increases serious adverse effects. Now, sotalol and NSAIDs, kasama na rin ang aspirin at antacids, bumababa naman ang therapeutic effects ni sotalol as your class 3 drug classification. For the beta blockers and your calcium channel blockers, verapamil and diltiazem, sila naman pinapataas yung risk ng bradycardia or ng heart block. Now, last group of medication, the last group of your antiarrhythmic drugs, which are your class 4 antiarrhythmic medications, your calcium channel blockers, verapamil and diltiazem, ito naman yung nagbo-block dun sa pagpasok ng calcium. Pinapabagal yung conduction pagdating sa atrioventricular node. So, more direct negative inotropic effect ang nangyayari kapag nagbibigay tayo ng diltiazem or ng verapamil. So, these are medications mas better antiarrhythmic drugs as compared to other classes. Nga lang, avoided in cases ng may heart failure kasi it results to decreased heart muscle function. Kaya hindi natin siya pwedeng i-consider for the heart failure. Ang gamot natin for heart failure, walang iba, your cardiotonic agent, which is your cardiac glycoside digoxin. So pagdating sa calcium channel blocker, nabanggit ko na nga, it blocks the movement of the calcium ion papasok sa cell membrane and sa vascular smooth muscle cells. So indicated ang verapamil at diltiazem sa mga kaso kagaya ng rapid supraventricular dysrhythmia. And pagdating sa pharmacokinetics, pwede itong ibigay oral preparation o kaya naman kung emergency, intravenous forms. These are well absorbed, highly protein bound, metabolized in the liver and excreted in the urine. Nga lang, pagdating kay buntis at lactating mothers, hindi natin ibinibigay ang verapamil at diltiazem kasi may kapasidad ang mga gamot na to na tumawid sa placenta at
pumasok sa human milk. So hindi siya pwedeng ibigay sa buntis at lactating woman. Kaya kasama siya sa contraindication. And ang iba pang contraindication, syempre kung may allergic reaction sa isang pasyente na nagtatake ng verapamil or diltiazem, yung may mga diagnosed with heart block or sick sinus syndrome and severe heart failure and even hypotension. Other contraindications will be idiopathic hypertrophic subaortic stenosis and impaired renal or liver function. Adverse effects will be CNS effects such as it will be manifested kung ang pasyente mo mag-verbalize ng dizziness, weakness, fatigue, depression, and headache. At iba pang adverse effects natin will be your gastrointestinal upset, hypotension, heart failure, shock, arrhythmia, AV block, and edema. Pagdating sa drug-drug interaction natin, ang verapamil at diltiazem, it increased risk of cardiac depression kapag nasasabayan ng mga beta blockers. Kapag sidigoxin naman, it increases the atrioventricular slowing and increases the toxicity level. Si carbamazepine, prazosin, quinidine naman, it increases the serum levels and risk for toxicity kapag nasasabay si verapamil at si diltiazem. Marami pang iba't ibang drugs na pwedeng magkaroon ng interaction kay verapamil at kay diltiazem. Kasama na dyan yung tinatawag natin na mga neuromuscular junction blockers natin or yung mga NMJ blockers natin, kagaya ni na pancuronium, vecuronium, na kung saan tumataas yung risk ng respiratory depression. Rifampin and calcium products naman, it decreases the therapeutic effects. For your beta-adrenergic, increase the risk of severe cardiac effects. Specifically kapag ito na administered intravenous within 48 hours. So bantayan natin yung cardiac function ng patients natin. Cyclosporine, it increases the serum levels and toxicity. Other antihypertensive drugs may increase the risk of hypertension, bradycardia, and heart block. And other negative inotropic medications may increase the risk of heart failure. So pagdating sa mga nursing consideration, future nurses, dapat nating tandaan kapag nagbibigay tayo ng antiarrhythmic drugs, titrate the dose to the smallest amount needed to achieve the control of arrhythmia. Ibig sabihin, simulan sa pinakamababang effective dose. Yun ang ibig sabihin ng titrate. Uulitin ko, kapag titrate dose, sisimulan sa pinakamababang effective dose. Continually monitor cardiac rhythm when initiating or changing dose to detect potentially serious adverse effects and to evaluate drug effectiveness. Ibig sabihin, monitor ECG or cardiac rhythm habang binabago ang dose. Ensure that emergency life support equipment is readily available to treat severe adverse reactions that may occur. Laging nakaprepare oxygen, defibrillator, and yung mga medications natin na maaaring gamitin in case adverse effect happen. Administer parenteral forms as ordered only if the oral form is not feasible. Expect to switch to oral form as soon as possible. Make sure that patient safety, yung mga fall precautions natin will be in place, lalo na kapag may mga senaryo na we will expect hypotension na mangyari sa pasyente natin. Consult with your doctor or with the prescriber kapag mag-reduce or magbababa ng dose sa mga pasyente natin na may renal or hepatic dysfunction. Arrange periodic monitoring of cardiac rhythm when patient is receiving a long-term therapy. Always give comfort measures, offer support and encouragement, provide thorough patient teaching. Bilang nurse, tandaan na ang bawat gamot sa arrhythmia ay maaaring magdulot din ng bagong arrhythmia. Ibig sabihin, ito yung tinatawag na pro-arrhythmic effect. Kanina nabanggit na natin yung salitang pro-arrhythmia or pro-arrhythmic effect, na kung saan kinakailangan natin ng close monitoring and observation ng ating mga pasyente. At dyan po nagtatapos ang ika-4
na yugto ng lecture natin pagdating sa mga gamot sa cardiovascular system. Ang lahat po ng information na naibahagi sa inyo ay galing sa reference book natin, Focus on Nursing Pharmacology, 9th edition by Rebecca Tucker. At kung meron kayong mga katanungan or clarification, you may send it to my email address acdemesa@fatima.edu.ph. Thank you very much for listening.